Pag nag-worship kami kanina, para bang binuhusan lahat ng malamig na tubig, no? Ang lahat, no? Kaya mayroong isang babae lumapit sa akin at yakap ng yakap yung matanda, no? Yung pala, matagal lang kilala ako, nakalimutan ko lang. Ayan. So, siya pala ang nanay ng taga rito sa Makabata, no? At siya nga po ay operahin sa Friday ba? Operahin ang mata niya, kaya pala siya nagpa-pray sa akin. Katuwa po, dahil yung sinishare po natin kanina about the binhi, no? Sa pagtatanim, na-share ko po kanina. Ano po? At medyo na-shock yung iba, no? Na-shock sila. Yung iba ay parang hindi makatibo, hindi makaano, no? At kumbaga sa pagkain, minsan ay nabubulunan ba, no? Kaya medyo kumakalma ako, umano ako dahil medyo mabigat at alam nyo, ang katotohanan, ang salita ng Diyos, kahit alam na natin, kahit matagal na tayo Kristiyano, pero minsan pag naghuhukay tayo, di ba yung pag sinabi naghuhukay ka sa lupa, trabaho yan. Nakakapagod yan. Amen? Bakit may naghuhukay yan? Pinagawa nyo. Nanaginip po ako, may gold eh. Sabi eh. Amen? Di ba may iba gano'n? Nanaginip po ako eh. Ngayon na nga, nakabaon na gold sa ilan ng kwarto natin eh. Kaya, natakot ang hukay. No? Ginagawa. At nung naghukay naman, meron ka na hukay. Meron ka na hukay. Kaya, kapatid, sabi ko, bilang mga Kristiyano, baka naman tayo hindi na naghuhukay. Amen? Kampante na lang tayo, at napakatagal na natin Kristiyano, pero hindi natin nahukay yung kayamanan. Hello? Katulad po ng isang pamilya na nakatira sa probinsya. Naikwento ko na siguro ito sa inyo, ulitin ko sa mga hindi nakakaalam. Ngayon, sila ho, nagtanim na kamote, nakamuting kahoy, na saging, payat po ang kanilang mga tanim. Payat ang mga bunga kasi yung lupa nila, pangit. Hindi ho mataba yung lupa. Kaya, ang pananim nila, maliliit ang naman ng kamote. Ang kamuting kahoy, ang saging, payat. Pero dahil sila'y mahirap lang, tiniis nila lahat yun. Amen? Hindi sila umulan. Pero pinagtsagaan po nila yun. Binakurang nila yung lupa ngayon. Malaking lupa ang mga Manila sa kanilang mga magulang. Ngayon, isang araw, meron pong dumalaw na foreigner sa kanila. Kapag dumalaw sa kanila, sabi, Amerikano po yun. So, Tagalogin ko na lang para mahirapan kayo sa English. At ang sabi ay, pwede mo bang maghukay sa likod ng inyong bahay? So, sabi ng mag-asawa, bakit po? Meron lang po kaming titignan sa inyong lupa. At yung aming hukay lupa, babayaran namin. Kung gaano kalaki ang butas, babayaran namin at ibabalik namin yung lupa ulit doon sa hukay namin. Sabi ng mag-asawa, sige ho, babayaran pala eh. So, bago maghukay, may kontrakt, binayaran agad. $1 ang pera. Siyempre, mahirap lang sila. Parang agad yung pera. Amen? Kasundo, pera. Ngayon, ang nahukay po mga kapatid, ang sabi ng foreigner, matapos mahukay, ang sabi niya, Sir, ma'am, pwede mo bang tingnan namin itong buong lupain ninyo? Nagulat sila. Bakit? Gusto lang mo namin bilhin. Nagustuhan namin eh. Nagustuhan namin. Magkano naman? Kaya bang, pwede pa na bilhin sa $100 million? $100 million? Laki naman yan. Bayad ko ba kayo? Magpirmahan na tayo ngayon ka. Sige ho. Pirma ka. At sa madali
nagsalit-salita, biglang naging milyonaryo yung pamilya na yun. Amen? Biglang nakabili ng bahay, ng lupa sa isang subdivision, biglang yumaman, nakabili ng sasakyan, biglang nabago ang buhay. Matagal na naghihirap. Amen? May nakahukay lang ng Amerikano, binayaran ng lupa. Alam niyo kung anong nahukay? Itanong niyo sa akin. Alam niyo kung anong nahukay? Ha? Gasolina. Langis ang nahukay. Paghukay pa lang nila, mababaw pa lang yung hukay nila, drum na ang nahukay nila gasolina. Kaya hanggang ngayon, pabrika ng gasolina ang kanilang lugar at nagsusupply sa iba't ibang bansa. Mga kapatid, may naghukay, kaya nahukay yung kayamanan. Tayo bilang mga mananampalataya, baka sa katutulog natin, kagigising katutulog. Hindi ko sinasabi niyo, baka hindi niyo tinuupahan, may kayamanan yan. Ang ibig kong sabihin, yung ating pananampalataya, meron kayamanan yan. Amen po ba? Yung paglilingkod natin sa Diyos, may kayamanan yan. Ang tanong, paano natin mahuhukay yun? Paano natin matuklasan yun? Amen? Praise God. Kaya kanina, parang nalaki ang mata nila nung naghukay kami sa diliman. Sabi ko, pag hindi natin hinuhukay, kung hindi natin ginagawa, at tagal na natin alam, pero hindi natin ginagawa, paano mangyayari yung Word of God? Ang Word of God, matagal nang yari. 1,000 years ago. At ang nakalagay sa Biblia, kaya tinawag na Bible ito, Living Bible. Buhay na Biblia. Amen? Salita ng Diyos. Pero tanong, paano mangyayari ang Biblia kung hindi mo lalakaran? Hello? Eto, nakakalungkot na balita ito. Merong mag-asawa. Makinig kayo na. Nakikinig po ba tayo? Amen. Connected? Amen. Excited? Amen. Happy? Amen. Pumalakpak lahat ng happy kayo. Eto, inimbitahan sa pastor. Siyempre, mahal ang pastor. Pastor, kayo buong pamilya, invite po namin kayo. Isang mayaman na membro. Pinaghanda po namin kayo, pastor. Paghanda po kami, para lang sa inyo. Doon po kayo kumain. Nakasasarap na ulam, masarap na pagkain. Pumunta naman yung pastor, ang kanyang asawa, ang mga anak, pumunta doon, naghahapunan. Ngayon, mga kapatid, ang kanilang kutsara ay mamahalin. May gold. Ngayon, nung uwi na, tapos na kumain, nagpaalam na sila, nung wala na sila pastor, hinahanap po nila yung kutsara ni pastor, nawala. Yung ginamit ni pastor na kutsara tinidor, nawala. Yun lang kanya. Pero sa asawa at sa anak, nandun naman. Pero yung ginamit ng pastor, nawala. Siyempre, sino pagbintangan? Pastor. Amen? Kaya yung mag-asawa na membro, mayaman, nalungkot. At nagtampo kay pastor. Sabi, ano ba naman si pastor? Pinakain ng lahat. Pinag-ipirin sa kutsara ng idol. Wala na idol. Pwede na bang humingi? Amen? Pwede na bang magsabi, bakit pinag-ipirin sa pastor? Bakit naman si pastor? Eh, gano'n. Hindi. Nalungkot, hindi na umatay. Nagtagpo eh. Amen? Hindi na ako umatay. Isang taon, hindi umatay. Ngayon, naalala ng pastor, yung kanyang membro, maraming membro eh. Naalala, isang taon na hindi nakatinda. Ano kaya nangyari? Nag-abroad kaya ako saan nagpunta? Dinalaw. Nung dalawin po, mga kapatid, bakit hindi na kayo natin? Napakatagal na eh. Pastor, busy ko, kaya ganyan. Maraming katwiran, siyempre, nagtampo. Maraming katwiran yan. Amen? Di, parang iba nararamdaman ko eh. Magsabi ko kayo ng totoo.
pasensya na mo. Pero sumasama ang loob namin sa inyo eh. Bakit naman kapatid? Kasi pinakain mo namin kayo, minbay po namin kayo, pinakain, tapos bakit nyo naman po pinag-interesa na tinulog po sa amin? Sana po nagsabi kayo sa amin. Sana po nanghingi kayo. Hindi naman po kami maramot. Bibigyan naman namin sa inyo, Pastor. Pero bakit dinala niyo wala kayong paalam? Sabi ng Pastor, natawa yung Pastor, ako, kapatid, pasensya ka na. Hindi ko dinala ang kutsara pinagdorog ninyo. Una saan, Pastor? Pakikuha mga kapatid sa inyong Bible. Ayun, nung kuhanan ng Bible, nandun po ang kutsara pinagdorog. Tinignan ng Pastor kung itong kami pinagbabasa ng Bible. Amen! Isang taon na, hindi nagbabasa ng Biblia. Nagtampo, isang taon, hindi nagbabasa ng Bible. Paano nalago pa ng palataya? Hello? Hindi ka nagbabasa ng Bible. Napakalaga nagbabasa ng Bible. Ewan po ba? Si Mia, binigay niya ang Bible niya sa tatay niya. Kailangan bumili ka ng Bible. Nag-ipon ka na ng 5 piso. Amen? Oh, pray ka.